Nako guys, eto na naman. Nagsalita na naman to. Grabe talaga ito mga kababayan. Desperado na talaga. Tingnan nyo naman yung mukha. Stress na stress na. Pero meron pa tayong nakitang, ewan ko kung scripted lang yun, natumba-tumba siya habang ini-interview ni Maharlika. Siguro script lang, kumbaga. Diba? So, eto, may binitawan na naman siyang salita, mga kababayan. Gusto niyang pababain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga nauto din ni Harry Roque. Ito lang ang masasabi ko. Inuuto na kayo niyan. Pero, tudo pa kayo paniniwala dyan. Tama ba yan? Nandyan ka sa Netherlands, samantala sabi mo may matibay na ebidensya ka patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, kung ano-anong pinagsasabi mo dyan, umuwi ka na lang kasi dito sa Pilipinas. Yun ang magandang gawin mo. Ito, pakinggan nyo pong sinasabi niya. Lakasan natin para marinig nyo. Pero yun nga po, no? Talaga naman kung lahat tayong sumuporta dito sa Unity na nabudol, nagsisi na. Lahat daw na sumuporta sa Unity na nabudol. Sino? Ikaw lang. Kayo lang ng mga DDS. Diba? Una-una sa lahat, hindi ho ang Pangulong Bongbong Marcos ang kumalas sa Uniteam. Kundi, ang VP Sara Duterte ang kumalas. Kaya huwag niyong ipagmumuka sa mga Pilipino na si PBBM ang dahilan ng pagkasira ng Uniteam. Diba? Si BBM, wala man lang tayo naririnig ng mga paninira o pagsasalita laban sa inyo o laban kay VP Sara Duterte. Pero kayo, kung sabihin nyo o siraan nyo, gumawa kayo ng mga peaking video, na pulburon video, para lang lukuhin ang mga supporters ninyo na nagpapaluko din sa inyo, kayo lang yun. Hindi ganun ang presidente. At di ba sabi mo, may matibay kang ebidensya, umuwi ka na lang kasi dito. Di ba? Umuwi ka rito sa Pilipinas, Roque. Tinan mo mukha mo, stress na oh. May stress ka talaga dyan. Lalo-lalo na hindi na-aprobahan yung asylum mo. Diyan sa Netherlands. May stress ka talaga. Mag-iisip ka kung saan ka pupuntang bansa. Diba? Alam mo kasi, kayo, alam naman natin ikaw, pag nag-resign si Pangulong Bongbong Marcos, unang-unang makikinabang, di ba ikaw? Di ba? Kauwi ka sa Pilipinas, maabsuelto ka sa iyong kaso. Pero bakit gusto mo bang pababayin ng Pangulo namin? Kayo lang ba bumuto dyan? Bakit? Kayo lang ba may karapatan dito sa Pilipinas? Hawak nyo na ba lahat ng tao? O isa lang sa mga propaganda nyo para lasunin ang isip ng mga kababayan nating Pilipino? At ang dami nyo nang sinabi, ang dami nyo binibentang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero, yung isa po ba may patunay kayo? Mula kay PRRD, hanggang kay BP Sara, hanggang kay Beck Rodriguez, Lenchong, Trexie, o mga vlogger nyo. Bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong patunay sa mga sinasabi ninyo? Na siya yan sana magagamit ninyo laban sa ating Pangulo. Bakit wala pa rin hanggang ngayon? Dahil ibig sabihin yan, wala. Puro laway lang ang puhunan nyo. Tuloy natin ito. Usap na lang. Naku, Marcos Jr., kung meron ka pang kaunting pagmamahal na nakikita para sa ating bayan. Pakiusap daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron pang natitirang pagmamahal sa atin bayan dito sa Pilipinas, mag-resign na. Kapal naman na mukha nito. Bakit mo pagre-resignin si PBBM? May ginawa ba si BBM katulad ng ginawa ni BP? Wala. Kung meron man dapat mag-resign, si BP Sara yun. Kasi sangkot sa paggasta
ng pera ng taong bayan na hindi niya mapaliwanag kung saan ito mapunta. Kaya nga may impeachment trial eh. Kaya nga lahat ng sinasabi mo, backfire sa amo mo. Lahat mo mabalik sa inyo. Kasi lahat na sinasabi nyo kay PBBM, gawain nyo pala yun. Naranasan nyo nung nandyan kayo sa posisyon at binabato nyo nga rin sa administrasyon. Alam mo, Roque, mas maganda pa siguro umuwi ka na lang dito sa Pilipinas at harapin mo ang kaso mo na hindi ka nai-stress. 'Di ba? Yung mga amo mo, lapas-pasok dito sa Pilipinas, samantala ikaw, hindi ka makakauwi rito. Oh. Kaya ang inaasahan mo na mag-resign si BBM at maibalik ka dito sa Pilipinas para maabsuelto ka pag naupo si VP Sara Duterte, pangarap mo na lang yun. O baga panaginip. Panaginip na magiging bangungot sa'yo habang buhay yan. Diba? Tuloy natin sinasabi niya. Ibigay mo na panandalian. Sige na, mag-leave of absence ka na. Ito na kung Sara mo. Sabi niya, mag-leave ka ng panandalian, ibigay mo na kay VP Sara Duterte para ano? Maabsuelto ka, lahat ng pinaggagawa mo, makauwi ka dito sa Pilipinas, maabsuelto ka sa pinaggagawa mo, para ano? Iiwanan ni PBBM ang posisyon niya na binutosan ng taong bayan para maupo dyan, hindi lang kayong mga DDS. Baka nga hindi ka nga bumuto kay PBBM noon eh. Diba? Ganun lang yan. Nagagalit ka kasi hindi ka pinapaboran ni PBBM kasi naging unitim kayo ni PBBM. No, 'di ba? Naging close kayo noong araw na 'yon nung kampanya. Pero dahil may ginawa kang mali at hindi ka pinaboran, galit na galit ka sa pangulo natin na gusto kang maabsuelto diyan sa mga kaso mo. Narinig mo ba ang sabi ng pangulo? Walang kaibigan sa trabaho. Pag trabaho, trabaho. Pag mali, mali. O mali ka, panagutan mo yung mali mo. Ito kasi mga kababayan, alam niyo kung bakit. Gumangaw-ngaw to kasi siyempre, hindi siya nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Katulad ni Maharlika. Yan, dalawa yun sila. Si Atty. Glenchong, Vic Rodriguez, tinanggal yan. So sila yan, yung mga hindi nabigyan ng posisyon. Si Vic Rodriguez, binigyan naman, tinanggal. Diba? Ang galing, mga kababayan. So, gusto mong bumaba si BBM para pumalit si BP. Para maupo na si BP Sara Duterte, makauwi ka na ng Pilipinas. Ang galing ng strategy. Napakatalino. Ang galing, no? Tuloy. Habang nagpuputukan dito sa gitnang silangan, sa ganun, someone is in charge. Habang nagpuputukan daw diyan sa silangan. Buti hindi ka pinutukan sa bunganga. Tuloy. Kasi Mr. President, alam naman namin ang sasabihin mo. Kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyong dumadaan sa Pilipinas, ang iyong nasasabi is, what do we do now? What do we do daw? Bakit? Yung naranasan ba ni dating Pangulong Duterte na bagyo dati? Na walang makain ng mga tao, nang lilimos na lang sa kalsada, naranasan ba ngayon ng mga naapektuhan ng bagyo? Wala. Dahil maaga at maayos ang pagbibigay kaagad ng tulong ng gobyerno. Agaran tulong ang ginagawa ng gobyerno sa mga nasasalanta ng bagyo. Hindi katulad ninyo, ilang linggo na wala pa ring tulong galing sa inyo. Diba? Sa panahon nyo. Ngayon kay BBM, meron ba kayong nararanasan na ganyan? Meron ba nagre-reklamo na nanglilimos na lang sila sa kalsada dahil wala silang makain? Dahil wala pa rin tulong galing sa gobyerno nung panahon nyo? So, ano lang yan? Kumbaga, isa lang yan sa mga strategy ni Harry Roque para manghikayat, utuin ang mga uto-uto ng mga Pilipino sa mga sinasabi nito. Ganun lang yan, mga kababayan. Kung magpapauto kayo dito, pinagtatawanan kayo niyan. Kung bakit? Mga uto-uto kayo kasi naniniwala kayo dyan. Ang tagal-tagal na sinasabi niyan sa ating Pangulo, hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Abogado ka, di ba? Di ba?
Kaya ka nga nagtakas kasi alam mo, dito may kaso ka. At talagang madidiin ka sa kaso mo, kaya tumakas ka. O ngayon, ba't di mo harapin? Gustong-gusto mo yung ginagaya ka kay Tibis? Naiinggit ka? Sige, huwag ka mag-alala. Mangyayari sa'yo yan. Susunduin ka rin ng NBI dyan with pulsiras pa. Silver pa. May gwardiya ka pa. Diba? Kasi alam nyo mga kababayan, itong si Harry Roque, si Maharlika, sila yung laging na buwabanat kay First Lady, Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang ginagawa si BBM sa kanila. Hindi naman sumasagot sa kanila. Kasi si BBM, si First Lady, hindi naman palapatol eh. Kung ano ang sabihin nila, pinagtatawanan nga lang ng Pangulo. Kaya galit na galit sila kasi ang gusto nila, pansinin sila ni PBBM at ni First Lady. Yun nga lang, hindi sila pinapansin. Sino ba yan sila? Ngayon, yung talagang ipinagtatanggol lang si BBM ng mga loyalista, vlogger, na sumasagot sa kanila, pero hindi ho si PBBM. Diba? So yun po, maraming salamat. Nawa ay makauwi na si Harry Roque. Bring him home. So sana makauwi na dito sa Pilipinas yan. Maraming salamat to. Thank you.